Los Santos, 27 taong gulang, nakatira sa Baguio City sa December 7, 2024, Our Lady of Atonement Cathedral, Baguio City. Si Jose Perfecto G. Rosete, 30 na taong gulang, nakatira sa Quezon City, ay ikakasal kay Almira Marie M. Miranda, 28 na taong gulang, nakatira sa Binyan, Laguna sa November 22, 2024 sa The Immaculate Conception Cathedral of Cubao. Si Ernesto V. Villari Jr., 39 na taong gulang, nakatira sa Purok 4, Luzon Avenue, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Casey Roxanne A. Y. Caliado, 36 na taong gulang, nakatira sa Sitio Mapagmahal, Barangay Santa Cruz, Laguna, sa November 25, 2024, sa St. Peter Parish Shrine of Leaders. At panghuli, tawag sa ordinasyon sa pagkapari na si Reverendo July Paclar Zambrano, SCJ, na nakatalaga bilang diakono sa parokya ng San Lorenzo Ruiz, ay tatanggap ng banal na orden sa pagkapari. Ang ordinasyon ay pangungunahan ni Lubhang Galang Jose Raneta Cabanban, DD, Arsobispo ng Cagayan de Oro sa darating na 16 ng Nobyembre or November 26 sa Makasandig, Cagayan de Oro City, Mindanao. Kung may alinmang pagtutol o kalagayan na hahadlang sa kanya para tumanggap ng banal na orden, ay ipagbigay alam sa tanggapan ng parokya. Maraming salamat po. Muli sa pumapagpalang hapon sa lahat. Ngayon po ay ika-30 linggo ng karaniwang panahon. Ika-37 linggo ng paggunita sa mga bilanggo. Ang simbahan, katuwang ang VIPs kaagapay sa pagbabagong punong-puno ng pag-asa. Noong 1975, bilang katugunan sa isang petisyon mula sa mga bilanggo sa ZETRO ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, tinatag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBC ang Episcopal Commission on Prisoners' Welfare noong 1998. Ito ay tinatawag na Episcopal Commission as Prison Pastoral Care, ang ahensya na inatasan upang tignan ang kapakanan ng mga kapatid nating nasa bilangguan. Noong 1987, itinalaga ng komisyon ang huling linggo ng Oktubre bawat taon bilang araw ng pag-aalala at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasa kulungan at bilangguan. Ipinapaalala ng mga kaganapang ito ang ebanghelyo natin ngayon, isang mensahe sa pag-asa at paghilom, katulad ng salaysay tungkol kay Bartimeo, na bagamat isinasantabi ng lipunan dahil sa kanyang kapansanan,
ay pinagaling ni Jesus. Hinihimok tayo ng simbahan na maging kaagapay sa pagbabago ng punong-puno ng pag-asa. Sa pagdiriwang natin ng ka-37 na linggo ng pagkamulat sa bilangguan, tinatawag tayong abutin ang mga pangangailangan, lalo na ang mga bilanggo, at tulungan silang maranasan ang nagliligtas ng pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahabaging pag-ibig at paglilingkod. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverend Father Bala Sauredi Necanti, SCJ. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri kay Jesus, ang ilaw ng daigdig na naghahati ng pananalig sa aming buhay. Nawa ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Naglakas loob si Bartimeo na humiyaw at humingi ng tulong kay Jesus. Sa ganitong diwa, maglakas at magtiwala tayong humingi ng tulong sa walang katapusan na habag at pagmamahal ng Diyos na paulit-ulit na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Suriin natin ang ating mga sarili. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng mga propeta, tuwinang hinihimok ng Panginoon ang mga pinatapon na umasang darating ang araw ng kanilang paglaya. Matutupad ang ganitong pangako kay Jesus, ang Mesiyas na gumabay sa sangkatauhan, buhat sa pagkatapon sa mundong ito tungo sa ipinangakong lupa ng langit. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbuni ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan. Titipunin ko sila kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit ng may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa pagpapatuloy niya sa pagpapakilala kay Jesus bilang punong saserdote ng bagong tipan, binibigyan diin ng may akda ng siping ito ang pagkatulad ni Jesus sa mga saserdote ng matatandang tipan at ang kanilang pagkakaiba sa kanila. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga ahahin dahil sa mga kasalanan. Mahinaw niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hahin.
hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangal ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay sarsardete magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa Jerico, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noong di nakikita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Nasabi mo na ba sa inyong sarili na bulag ako? Kasi dahil may mga bagay sa ating buhay na hindi natin nakikita o hindi natin maunawaan. Maraming dahilan kaya tayo bulag. Maraming beses. Isa ang katigasan ng ating ulo. Hindi tayo maturuan sa ating mali. Kakambal nito ang kaibangan at iginiginit natin walang problema sa atin. Dagdagan pa ang ingit at mga sama ng loob na dahilan para wala tayo makitang maganda at mabuti. Minsan hindi naman tayo talagang bulag. Makitid na lang ang pananaw.
Dahil sarado tayo, ayaw na nitong lumawak. Ang resulta, mistulang bulag na rin tayo sa mas malawak na pananaw ng buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, iba't ibang uri ng bulag, no? Not necessarily physical. Isang bulag ang sentro ng ating ebanghelyo ngayong linggo. Bartimeus, no, ang kanyang pangalan. Actually, Bartimos. Bar is anak. So, anak ni Timeus. Sa ating kwento, malinaw na matagal nang kilala ni Bartimeus si Jesus sapagkat agad siyang nagsisigaw at humingi ng habag kay Jesus. Marami na siyang narinig tungkol kay Jesus. Kaya't bulag man siya, nakita na niya ang halaga ni Jesus sa kanyang buhay. No, ito no irony, no? Bulag siya pero nakikita niya ang halaga. Gaano kahalaga si Jesus sa buhay niya. Kaya't maaari nating sabihin na ang bulag ay nakakita sa pamamagitan ng kanyang kakayahang makinig. So, nakakita ang bulag sa pamamagitan ng pakinig. So mga kapatid, as I said in the beginning, marami sa atin, maraming beses na bulag na tayo sa iba't ibang uri, physical, emotional, spiritual, and then sometimes hindi natin na maunawaan anong nangyayari sa ating buhay. We cannot grasp the meaning, ang kahulugan sa ating buhay. So if we experience this kind of things, I think we can learn from Bartimeus. There are some things that we can learn and we can follow. Take him an example. Siya naging modelo at ehemplo sa ating ngayong linggo. Una sa lahat mga kapatid, Bartimeus he was alert. Laging handa. Naka-alert lagi bagamat bulag. Parang radar detector naman ang kanyang mga tenga sa kung ano mga bagay na nagaganap sa kanyang palirigan. Ang ganitong pagka-alerto at kahandaan ang tumulong sa kanya. So he knows ano nangyayari sa palirigan. Also around him, kahit bulag siya, he was listening carefully. Kaya nga he knows Jesus, kilala talaga niya si Jesus because people were talking about him. So that's why he was alert. He was waiting for Jesus. Ikalawa, hingin mo ang dapat hingin. No? Bartimeus knows what he wants and what he needs. Alam niya anong kulang, anong kailangan niya, mga kapatid. Nang tanungin ni Jesus kung anong ibig ni Bartimeus, he didn't ask. No? Hindi niya humingi ng limos, pera, kotse, bahay. Hindi. Sabi niya nga, nais ko pong nakikita. I want to see. I want to see. So, kasi alam ito ni Bartimeus, mga kapatid. Kaya nga, mata ng pananampalataya ang hiningi niya. He knows what he wanted and he knew what was most important. No, ano ang mahalaga sa buhay, anong kailangan para sa kanya. Because why he asked, my dear brothers and sisters, ang makikita, the seeing, the sight. Why did he ask? Because this means he will be reconciled with his community. Dahil bulag, ibig sabihin may kasalanan, and then kaya nga hiniwalay niya sa pamilya, sa komunidad. Kaya nga naging bulag na, pulubi siya. He was begging and he was detached from his community. So, and that's why ngayon kung makikita na, pwede na bumalik sa bahay niya, sa community niya. This means also is freedom from darkness. No? Now he can see. So, ibig sabihin, nandiyan na siya sa liwanag ng Diyos. No more, no? Hindi sa kadiliman. And then also this means he's liberated from a life seen as a sinfulness. And alam natin nga para sa mga Hudyo, sickness is equal to sin. So bulag siya, ibig sabihin malaki talagang kasalanan niya. So ngayon makikita na, ibig sabihin pinatawad na siya. No, he's reconciled, he's forgiven. So kaya nga he can see back, no? So that is for him is like saying, pinatawad na siya ng Diyos. At more above all, my dear brothers and sisters, Jesus gave the dignity to live as a human person. Ang dignidad. Because nawala talaga, he was begging, depende lang sa awa at habag ng Diyos.
And then people never treated him as a person. So wala siyang respeto, walang dignidad. Pero ngayon, he can get back his dignity as a person, no, as a member of the community. So yan nangyayari. Kaya nga alam niyang ano ang pinakamahalaga sa kanya. That's why when Jesus asked, immediately asked, nais ko pong makikita. I want to see, my Lord. So, and then ikatlo, my dear brothers and sisters, which is whole story, Bartimaeus is persistence. No? Magtiyaga siya. Hindi siya basta-basta nagpapadala sa sabi-sabi ng madla. Mapipilit at determinado. At sabihin natin, makulit. No? Makulit itong si Bartimaeus. Because sabi sa Ebanghelyo, pinagsabihan siya ng mga tao na tatahimik, no? But he doesn't want to give up. He said, no. And lalong nagsisigaw na, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, my dear brothers and sisters, he did not listen to those who discouraged him, no, to cry out for Jesus. Instead, he shouted even more, no, lalong nagsisigaw siya. Kasi he knows ito na ang moment. Ito na talaga ang oras. Ito na talagang tamang panahon. Because if you see, Jericho is last stop before Jerusalem. Actually, Jesus is going to, pumunta si Jesus sa Jerusalem. And we know, ano mangyayari? Papatayin siya. Si Jesus, he will experience death. He will be killed. He will be crucified. So, alam ni Bartimaeus nga, at least ito ng chance, ito ng moment niya. So he doesn't want to give up. Nga last stop, ito na, last chance for him. Kaya nga, he was persistent, matiyaga, and then he's determined, he's very focused, he's alert talaga. Kasi alam niya, once in lifetime chance. Ito na talaga. Kaya he grabbed it. He grabbed it and he received. Nagbunga ang kanyang pagpupumilit at determination. Ang pagtiyaga, nagbunga na talaga mga kapatid. So this is all about hindi lamang na story of hindi tungkol sa isang bulag. It's a story of hope, story of love, story of healing, story of restoration, my dear brothers and sisters. Because of his faith. Kaya nga sabi ni Jesus, dahil sa pananampalataya, dahil sa pagtitiwala, magaling ka. Gumaling ka dahil sa faith, dahil sa trust, dahil sa paging handa, dahil sa patience, perseverance, so you are healed and you are restored again. So my dear brothers and sisters, we also lot of challenges sa ating buhay. Bulag tayo sa many times, lalo na sa buhay spiritual. Hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. That is also one of the blindness, bulag tayo dahil hindi natin unawaan ang plano ng Diyos at ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga minsan dasal na tayo at hindi ka naman pakinggan ng Diyos. And then anong sabihin natin? God does not listen. God doesn't care about me. God does not, walang kabuluhan ang mga prayers. Kasi lagi na nagdadasal, lagi na nagsasimba, pero parang walang epekto. Walang resulta, walang bunga ng mga prayers ko, ng spiritual life. So anong gagawin ko? Tumigil ako. Hindi ako nagsasimba, hindi na ako nagdasal, or kahit sa magsimba, simba na lang, then tapos na, hindi ako nagsaserve. No, sometimes we experience failures, sometimes we experience challenges, sometimes we experience discouragement. Pero tuloy pa rin, tuloy pa rin mga kapatid. I know there are people, students, those who finish college, pero ilang mga takes na. Ang iba first take, nakapasar na. Ang iba second take, ang iba 5 times, 10 times. That's what is necessary. Yan ang kailangan. Tiyaga, the patience, perseverance. Ayaw nilang give up. They don't want to give up their dream to be a professional. Kaya nga tumutuloy sila, kahit mahirap, minsan nga mahiya sila kasi ilang mga takes, joke-joke lang tayo, di ba? Pangilan na. Ilan na, may already 30 na, 35 ka, 40 ka. So, pero my dear brothers and sisters, that's what we need. The prayers is not magic na we pray and we receive.
we will receive sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos. Kaya kailangan natin nga laging maghanda. Maging handa tayo, mag-alert tayo, mag-determine tayo, at magtiyaga tayo, at magtiwala tayo sa Panginoon. I'm sure we will experience more blessings, more healing, more miracles in our life. So this is a message. But of course, this is hindi na buo ang pagninilay sa ating linggo, ating mga pagbasa. Dahil, my dear brothers and sisters, this is one story, one side of the story. There is another side of the story sa ating mga pagbasa, that is the God. Ano ang ginawa ni Jesus? Ang pagtigil, pagkinig at pagpagaling kay Bartimeo. So ito ay larawan at katunayan ng awa at habag ng Diyos sa tao, sa atin. Dakila ang pag-ibig at malasakit ng Diyos sa ating lahat. So there is, one side is the faith, trust, perseverance, pero sa the other side, there is love, grace, mercy, compassion, patience of God. That is what we also, our readings are reminding. Kasi gusto ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi lang ang mababait, pati na rin ang mga makasalanan. Kaya nga sinabi niya nga siya ay naparito para sa mga makasalanan, tulad ng mga doktor para sa mga may sakit. Ito pong dahilan na kahit na ang mga bilanggo ay pinapahalagahan natin. Na in fact Jesus identified, he said ako ay nasa bilangguan at ako ay dinalaw ninyo, sabi niya in the final judgment. Because God has love for everybody, even for the criminals, even for the prisoners, even for all the sinners. That's why, my dear brothers and sisters, ngayong linggo ay the linggo ng Prison Awareness Sunday. So kaya nga, we commend to the Lord all the inmates, all the prisoners of all over the world. We pray for them. We pray for their families, especially for the prisoners. They may realize the value, and sana si Jesus maging mahalaga sentro ng buhay nila. Sana nga maranasan nila ng pagpapatawad at awat habag ng Diyos. Sana maging bago sila. Sana na they will receive the respect, the dignity that they lost through their crimes, through their sins. And let us also pray para sa ating lahat. Kasi in one or the other way, we are all prisoners. Prisoners sa ating past, sa nakaraan. Ano nangyari sa past? We still hold on, we cannot move on. Ibig sabihin, na bilang tayong lahat, tayo sa nakaraan. Or maybe sa mga addictions, or mga ano nangyari sa ating mga ibang mga nangyayari sa atin. Or maybe sa drugs, porn, or sex, or ibang mga drinks, or mga pagkain, or many other things. Or maybe with the negative thoughts, lagi na overthinking, negative. These are all, mga kapatid, they are holding us prisoners. Anger, we have the revengeful thoughts. We want to take revenge on others. Ang galit natin, ang puot natin. Itong lahat, mga dear, making us slaves to these things. Kaya nga, let us pray. Ipagdasal natin ating mga sarili sa isa't isa, nga sana malaya tayo. Mula sa iba't ibang uri ng mga ng pagkabulag at pagkamanhid at kawalan ng pag-asa. And let us pray, Lord, open our eyes that we may see. Lord, open our hearts that we may experience the freedom. Magtayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awat habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kung kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon ay, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahan, gabayan po ninyo si Papa Francisco, mga obispo, pari, at inilian bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Naway tulungan nila ang aming mga kapatid na kabilanggo at mga pinagkakaita ng kalayaan na maging imahe ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Dalangin namin na ang mga otoridad ng BJMP, Bukor, mga gobernador at mga tagapangasiwa ng piitan ay maging mahabahagin sa mga PDL, maglingkod ng may malasakit at gumawa ng mas mabuting hakbang para sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa jail and prison chaplains at volunteers in prison service sa buong bansa, hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon sa kanilang paglilingkod sa PDL at kanilang pamilya, upang maging instrumento ng reforma at muling pagbabalik sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga PDL na kulong at pinatawad, nabubuhay sila sa maraming hirap, Panginoon, ikaw ay inusig ng inosente. Ibuos mo ang iyong awa upang sila'y aliwin, magbago at maganda sa kalayaan. Pagpalain ang kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa huling pandemya, tinawag mo sila mula sa sakit ng pagkakulong. Idinadalangin namin ang mga bilanggo na ito, nabigyan mo sila ng maawing paghatol at walang hanggan kapangyarihan at gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, alam namin na ikaw ay nalulugod kapag kami ay bumabaling sa iyo. Ipuin mo at pagalingin ang aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mamuhay ng bagong buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, na turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtam tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna sumandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpatayo ng Kristong Hari Parish at Shrine of the Youth. Ikalawa, ang Ministry of Altar Servers ay kasalukuyang pong nagkakaroon ng fundraising sa pamamagitan ng pagbebenta ng dishwashing liquid sa labas ng simbahan. Ito po ay para sa kanilang pagpatahi ng bagong sutana. Donation is also welcome. Ikatlo, sa darating na Oktubre 31, kaugnay ng ating culmination for the month of the Holy Rosary, ay gaganapin din natin ang Parade of Saints na ikot sa piling areas ng ating parokya. Ito ay magsisimula ng 3:30 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at magsuot ng mga nais niyang santo. Humihingi din po kami ng donation ng candies po para ipamimigay sa mga batang sasama sa parade. Maaari po nitong ibigay sa ating parish office hanggang sa Wednesday, October 30. Ikaapat, magsisimula na po ang paghinto ng pag-live stream ng Daily Mass ngayong ika-4 ng Nobyembre. Samantalang tuloy pa rin naman po ang live stream ng 6 a.m. and 5 p.m. Mass tuwing Sunday. Ikalima, ngayon darating ng buwan ng Nobyembre, ating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Mayroon po tayong mga envelopes sa entrance ng simbahan para ilista ang inyong mga mahal na yumao at ipagdasal natin sa ating mga misa sa buwan ng Nobyembre. Mangyari lang ihulog ang mga envelopes sa harap ng altar. At panghuli, tawag sa ordinasyon ng pagpapari na si Reverendo July Paclar Zambrano, SCJ, na nakatalaga bilang diakono sa parokya ng San Lorenzo Ruiz, ay tatanggap ng banal na ordain sa pagkapari. Ang ordinasyon ay pangunahan ng Lubang Galang Jose Araneta Cabantan, Didi, Arsobispo ng Cagayan de Oro sa darating na November 26, 2024, sa 9:00 ng umaga sa Immaculate Conception Parish, Aluba, Makasandig, Cagayan de Oro City, Mindanao. Kung may alinmang pagtutol at kalagayan sa hahadlang sa kanyang para tumanggap ng banal na ordain, ay ipamigay alam sa tanggapan ng parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Magsuy ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng paraan at pagkalooban kayo ng kapayapaan sa buong buhay ninyo. Amen. Iligtas nawa niya kayo sa lahat ng alalahanin at tibayan ang inyong mga loob sa kanyang pagmamahal. Amen. Kayo naway maging makasangkapan ng kanyang pag-ibig at habag sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo sa kapayapaan upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.